Ang alamat ng tandang. Si Sipada na bathala ng digmaan ay lagi nang nilalapitan ng mga dato upang mapanatili ang kapayapaan sa kani-kanilang barangay. Alam ni Sipada na nasa pakikipagkaibigan ng mga pinuno ang susi upang hindi matuloy ang alinmang digmaan. Sumisikat pa lang ang araw ay nakapila na ang maraming puno ng barangay. Si Sipada ang nagpapayo upang mapanatili ang kapayapaan sa kani-kanilang lugar. May mga pagkakataong hindi kaagad nakakasangguni ang mga dato. Nagkakalaban ang mga puno. Kapag nangyari ito, nauuwi sa digmaan ang mga barangay. Matutulis na sibad ang karaniwang panlaban ng mga mandirigma. Kapag may nasusugatan o namamatay sa labanan, lubos na nalulungkot si Sipada. Kapag napagkakasundo ni Sipada ang nagkakahidwa ang mga raha ay natutuwa siya. Naliligayahan siyang nagbibigayan at may respeto sa isa't isa ang bawat dato. Naniniwala si Sipada na kapag may digmaan ay walang pag-iibigan, na kapag may pag-iibigan ay walang digmaan. Lagi niyang pangarap na nag-uusap-usap ang lahat at naggagalangan. Sa dami ng mga mamamayan, dato at mga barangay sa bayan-bayan at sa dami rin ng problema na inihahain kay Sipada, kailangang may nagpapaalala sa kanya sa tuwi-tuwi na. Kailangang ding may gigising sa kanya tuwing madaling araw bilang hudyat na may mga dato nang naghahain ng problema. Isa sa mga sundalo ni Sipada ang nagrepresentang urasan siya. Obligasyon niyang paalalahanan si Sipada na oras na ng pagkain o oras ng tapusin ang isang pulong o oras ng humarap sa ilang bisita o oras ng magbigay desisyon sa isang problema. Pinakamahirap na gawain ng sundalong orasan ang paggising ng napakaaga tuwing madaling araw. Noong unang mga linggo ay laging napakaaga niyang gumising, pero kapag napapakwento siya sa mga kapwa-sundalo ay bahagya siyang nahuhuli sa pagising kay Sipada. Mapagpasensya ang bathala niya. Lagi nitong pinagbibigyan ang sundalong orasan. Upang ganahan sa trabaho ay dinagdagan ni Sipada ang mga insentibo nitong pilak, damit at pagkain para sa pamilya. Tuwang-tuwa naman ang sundalong orasan pero mahina itong manindigan. Sa kaunting aya ng mga kaibigan ay natatangay siya upang uminom ng alak. Hindi lamang isa o dalawang kupeta, kundi maraming alak na nagpapalasing sa kanya. Sa pagkalasing ay naibalita pa niya sa ilang kawal na naglalabang tribo ang mga sikretong pandigmang di dapat na ipaalam. Galit na galit si Sipada. Maraming hindi pagkakaunawaan ang naganap dahil hindi siya ginigising ng sundalong orasan sa madaling araw. Nang matuloy ang isang madugong digmaan ng dalawang malaking barangay, ay ipinatawag ni Sipada ang sundalong orasan. Lasing na lasing ang sundalong orasan nang humarap sa kanyang bathala. Ikaw ang dahilan sa madugong digmaang sana ay naiwasan. Patawad po, bathalang Sipada. Pinagbigyan na kita ng ilang ulit. Marami ang namatay dahil sa iyong kapabayaan. Wala kang utang na loob. Ang mga lihim pandirigmaan at pangkapayapaan ay ipinaalam mo sa lahat. Ang obligasyon mong bisingin ako sa madaling araw ay hindi mo pinahalagahan. Bilang parusa, magiging isang hayop kang walang gagawin kundi gisingin ang daigdig tuwing nagmamadaling araw. Sa isang kisap mata, ang sundalong orasan ay lumiit ng lumiit. Nagkabalahibo ito sa buong katawan. Naging pakpak ang mga kamay at nagkatahid ang mga paa. Sa halip na magsalita ay tumilaok itong parang manggigising. Sa sobrang kahihiyan
lumipad papalabas ng tahanan ni Sipada ang sundalong orasan na magmula noon ay tinatawag na tandang. Ang tandang na tumitilaok sa madaling araw ang nagpapaalalang siya ang unang tagagising ng sandaigdigan. Ito naman ang pinagmulan ng alamat ng tandang.